Narinig niyo na ba yung mga kwento ng mga taong kumikita gamit ang cryptocurrency? Maraming tao na ang nagbago ang buhay dahil dito. Totoo yan. Ang crypto ay nagpapabago ng buhay, at ikaw na ang susunod. Imagine, extra income, pang-abot ng mga pangarap, lahat dahil sa crypto. Astig, di ba? Hindi mo na kailangan mag-alala sa mga gastusin. Hindi lang ito para sa mga techie, para sa lahat. Estudyante ka man, working mom, o lolo na gustong matuto ng bago, kaya mo rin ang crypto. Kahit sino, basta may dedikasyon at tiyaga, ay pwedeng magtagumpay dito. Parang pag-aaral ng bagong language, mahirap sa umpisa, pero rewarding sa huli. Kailangan lang ng konting pasensya at determinasyon. Itong gabay na ito, tutulong sa inyo na maintindihan ang crypto. Mula basics hanggang sa iba't ibang paraan para kumita, pag-uusapan natin. Step by step, tutulungan namin kayo. Remember, knowledge is power. Kaya, tara, samahan niyo ako sa pag-explore ng mundo ng crypto. Let's go! Huwag kayong matakot dahil kasama niyo kami sa bawat hakbang. Isipin mo na lang na digital money ang cryptocurrency. Para itong pera na nasa internet na pwede mong gamitin sa iba't ibang paraan. Hindi mo mahahawakan, pero may value ito. Parang nasa bank account mo, pero digital lang. Parang pagpapadala ng pera gamit ang Facebook Messenger. Ganyan ang crypto. Pwede kang magpadala at tumanggap ng pera kahit saan sa mundo. Gumagamit ito ng blockchain technology, parang digital na ledger na nagre-record ng lahat ng transactions ng secure. Ang bawat transaction ay transparent at hindi madaling mabago. Bitcoin, Ethereum, mga sikat na cryptocurrencies yan. Marami pang iba, pero sila ang pinakakilala. Parang piso o dolyar sila sa digital world. Pwede mo silang ipalit sa ibang currency. Ang value nila, pwedeng tumaas o bumaba, parang stock market, kaya may risk din na involved. Ibig sabihin, may potential kang kumita kapag bumili ka ng mura at nagbenta ng mahal. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Huwag mag-alala kung parang komplikado. Ipapaliwanag natin ng paunti-unti. Maraming resources na pwede mong pag-aralan. Ang importante, maintindihan mo ang basic idea, digital money na may totoong value, at pwede mo itong gamitin sa iba't ibang transactions. At oo, pwede mo rin itong ipambili. Maraming paraan para magamit ang crypto sa pang-araw-araw na buhay. Dumarami na rin ang mga negosyong tumatanggap ng crypto ngayon, kaya't mas nagiging accessible ito sa lahat. Ready ka na bang subukan ng crypto? Una, kailangan mo ng crypto wallet. Parang digital wallet mo ito para sa crypto mo. Maraming options tulad ng Coins.ph o Binance. Pumili ka ng user-friendly, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Next, i-verify ang account mo. Importante ito para sa security at kadalasan, kailangan mong mag-submit ng valid ID. Parang pag-open ng bank account, kailangan nilang malaman na ikaw talaga yon. Ngayon, ang exciting part pagbili ng crypto. Pwede mong i-link ang bank account mo o gumamit ng ibang payment methods para bumili ng una mong Bitcoin o Ethereum. Magumpisa ng paunti-unti, parang nagtatry ka ng bagong restaurant. Hindi mo kailangang all-in agad. Piliin ang iyong crypto adventure, trading versus holding. Ngayon na may crypto ka na, ano ang susunod? May dalawang pangunahing diskarte na maaari mong subukan, trading at holding. Ang bawat isa ay may sariling benepisyo at hamon. May iba't ibang paraan para kumita. Parang pagpili ng adventure. Ang isa ay trading. Sa trading, kailangan mong maging mabilis at alerto. Ito yung pagbili at pagbenta ng crypto ng madalas para kumita sa pagbabago ng presyo. Ang mga trader ay madalas na gumagamit ng technical na pagsusuri at mga chart para magdesisyon. Parang paglalaro sa stock market pero crypto ang gamit. Kailangan mong maging handa sa mabilis na pagbabago ng presyo at mga balita na maaaring makaapekto sa market. Kailangan mong maging alerto sa market trends at handa kang bumili o magbenta agad. Ang trading ay maaaring magdala ng malaking kita, pero may kakibat din itong malaking risk. Ang isa naman ay holding or hodling. Ito ay isang mas mahinahon na diskarte. Ito yung pagbili ng crypto at paghawak nito ng matagal, umaasang tataas ng husto ang value nito. Ang mga hodlers ay naniniwala sa long-term potential ng kanilang investments. Parang pagtatanim ng buto at paghihintay na maging puno. Ang holding ay nangangailangan ng tiyaga at tiwala sa proseso. Kailangan dito ng tiyaga at tiwala sa long-term potential ng crypto. Hindi ka dapat mag-panic sa mga short-term na pagbabago ng presyo. Kung alin ang pipiliin mo, depende yan sa risk appetite at investment goals mo. Ang trading ay para sa mga gustong kumita agad,
habang ang holding ay para sa mga may pasensya. Remember, high risk, high reward. Ang bawat diskarte ay may kanya-kanyang benepisyo at panganib. Huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Piliin ang diskarte na pinakaangkop sa iyong lifestyle at financial goals. The crypto roller coaster. Paano i-manage ang risks? Tulad ng ibang investment, may risks din ang crypto. Volatile ang market, ibig sabihin, mabilis at malaki ang pagbabago ng presyo. Parang sakay sa roller coaster, exciting, pero kailangan kapit lang. Huwag mag-panic kung bumaba ang market. Tandaan, what goes down can also go up. Mag-research, mag-invest ng matalino at iwasang magpadala sa emosyon. Madaling magpadala sa hype, pero unahin ang informed choices kaysa sa padalos-dalos na desisyon. Mahalaga rin ang diversification ng portfolio. Huwag ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Explore different cryptocurrencies at i-spread ang investments mo. Nakakatulong ito para mabawasan ang risks at mapalaki ang potential returns. Crypto success stories, dreams do come true. Ito ang inspiring part. Maraming Pinoy na ang naka-achieve ng financial success gamit ang crypto investments. May mga naunang nag-invest sa Bitcoin na milyonaryo na ngayon. May mga kwento rin ng ordinaryong tao na ginamit ang crypto para mabayaran ng utang, makapagsimula ng negosyo, o mapag-aral ang mga anak sa magandang paaralan. Patunay lang na nakakapagpabago ng buhay ang crypto, lalo na sa mga nag-aaral at nag-i-invest ng matalino at maingat. Tandaan, kailangan ng tiyaga, disiplina, at patuloy na pag-aaral para magtagumpay sa crypto. Stay updated sa market trends, research different projects, at huwag mahiyang magtanong sa mga experienced investors para matuto. Ready to dive in? The future of finance awaits. Hindi lang basta buzzword ang cryptocurrency. Isa itong revolutionary technology na nagpapabago ng pananaw natin sa pera at finance. Parang noong nagsisimula pa lang ang internet, puno ng potential at opportunities. Nakakatakot man ang unang hakbang. Tandaan, lahat ng expert ay nagsimula bilang beginner. Mag-umpisa sa pag-aaral ng basics, pag-explore ng iba't ibang platforms, at pag-invest ng maliit na halaga. Malawak at patuloy na nagbabago ang mundo ng crypto. Kaya, embrace the learning process. Malay mo, ikaw na ang susunod na crypto success story. Kaya, tara na, let's explore the exciting world of crypto together.